Hello, hello, hello. Good evening, everyone. It's Auntie B once again. Ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, mayroon po tayong bead storytelling. Magiging spiritual tayo. Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa mga kapaligiran ngayon. Yung kaguluhan sa Middle East, lalo na sa bayan ng Israel. Mayroon lang akong ikukwento sa inyo ngayon. Okay. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panalangin ko po sa mga kasalukuyang nahihirapan sa mga araw na ito. Sa mga taong may mga sakit, sa mga leader natin sa Pilipinas, ipanalangin natin ang mga leader. Ganon din po ang ating mga kamag-anakan, ang aking mga kamag-anakan, dinadalangin ko rin po na sana'y palakasin sila ng ating Panginoong Diyos. Na ang mga nangyari na ito, lalo na po sa bansang Israel, ang mga nasawi ng kaguluhan. Kaya pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa Israel at ang tungkol sa mga tao diyan sa Middle East, kung saan sila nanggagaling. Okay. Pero bago ang lahat, hihingi po ako ng tulong sa Espiritu Santo na gabayan niya ako sa aking sasabihin. Okay? Umpisa sa Genesis. Sila po ay mga lahi ni Noah mula nung ginunaw ang mundo dahil sa nagkaroon po tayo ng lahi mula kay Noah. So take note po noong mga panahon, dahil nilalang ng Panginoon ang langit at lupa, napaka-perfect, lahat ay maganda. It's also beautiful, sabi ng Panginoon. Kaya naglagay siya doon ng tao na kawangis niya, na ang pangalan ay si Adan. At gayon man, dahil alam ng Panginoon na it's no good for a man to be alone, kaya create niya si Eva. Kaso lang, ang dalawang ito ay nagkasala sa Panginoon dahil ang kasalanan at ang Diyos ay holy. Kaya naisiparit tayo. Kaya noon naglalakad sila tuwing hapon, dapit hapon, naglalakad si Adan at saka si Eva at ang ating Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga noong nagkasala sila, hinanap sila ng Ama, where are you? Where are you? Pero nagtago sila dahil sila nga ay hubad. Kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo nagtatago? Sabi ni Adan, nagtago po kami dahil kami po ay hubad. So doon pa lang, ang tao na mismo ang umalis sa Diyos. Ang tao na mismo ang humiwalay sa Diyos. Sila'y nagtago. Pero ano ang Panginoon? Patuloy pa rin tayong hinahanap. Kung paano niya hinanap si Adan at si Eva. Nasaan na kayo? Sabi ng Panginoon, Adam, where are you? Ngayon, nung sinabi ni Adan na nagtago po kami dahil kami hubad, ano ang sabi ng Panginoon? Sino nagsabi sa inyo na kayo hubad? Doon nag-umpisa ang judgmental ng isang tao. Ginudge na nila na sila ay guilty, sila ay hubad. Pero tinanong pa rin sila ng Panginoon, sinong nagsabi sa inyo na kayo hubad? Kinain ba ninyo ang prutas na ipinagbabawal ko? Sabi ng Ama. Kaya doon nag-umpisa
ang curse. Although they blame each other, Adam blamed Eve, and then Eve blamed the snakes. So, doon nag-umpisa. Nagkaroon ng curse. So, hanggang sa ang tao'y humiwalay na dumami na ang kasalanan. Andoon na yung nagkaroon ng war sa heaven at itinapon yung mga angels na sumama ang iba sumama kay Satan dito sa lupa. So, ayon sa salita ng Diyos, ang mga anghel na yan ay nag-asawa ng human being. So, nagiging abnormal ang labas. May mga higanti na, kasi angel sila magkaiba. Kaya, doon pumapasok kung bakit mayroong puti, mayroong maitim, at mayroong brown. I-explain ko sa inyo. Ganito kasi yan. Nung natira na lang sa lupa ay si Noah at ang 3 niyang anak at ang mga asawa-asawa nito. Ngayon, I do believe na sa genes ni Noah, mayroon siyang genes na ang mga angel noon ay nag-aasawa ng mga human beings. Kaya, ang labas, mayroon pa siyang genes na natira sa dugo ni Noah. Kaya ang labas noon ay iba-iba ang kulay ng kanyang mga anak. Dahil once na nagmimix na yung race ng genes mo, nag-iiba-iba na ang kulay. So, example, ang anak ko, bagamat siya ay fair skin, dahil nag-asawa nga ako ng puti, pero maitim pa rin ang kanyang buhok. O, nagmimix na yung race, hindi na yung pure na genes na ano. Kaya, sa 3 anak ni Noah, pakinggan nyo ito'y napaka-importante. Isa si Shem, ang panganay, si Japheth, ang pangalawa, at si Ham, ang pangatlo. So, may 3 siyang anak. Si Shem, iyon ang nanggaling ang Israel. Nandoon nanggaling ang lahi ni Abraham, na kung saan nandoon ang Iraq, Syria, diyan. Pagdating naman kay Japheth, iyan ang mga European, Russia, yun ang Rosh sa Old Testament, Gog, yan ang Gog. Okay? Yung Magog, pangalan niya ng isang tao, leader ng Gog. O, kaya Gog, Magog, ganyan. So, yan ang Europe people. Ang kulay nila ay mga fair skin naman. Kumpara kay Shem, brown. Yan ang mga Syria, Iraq, Iran, ganyan. Brown sila ang color. Pagdating naman kay Japheth, yung Turkey, mga fair skin yan sila, Chinese, at saka Russia, Europe people, European people, mga white skin yan sila. So, alam mo naman yung mga American ay galing sa Europe, nag-migrate sa Amerika. So, isa na yun sila, nasa skin ni mga witchcraft, mangkukulam doon sa lugar na yan. Yun nga, yung anong lugar na yan, Iran na yan ngayon, Iraq, Iran, Syria, magkaisang ano lang yan noon. Ngayon kasi nagkahati-hati na sila, iba-iba ng country, version, okay? So,
Andoon na nga, umalis si Abraham sa kanyang mga kamag-anakan. Sabi ng Panginoon, magiging stranger ka sa lugar na yan. So, ang ginawa, sumunod si Abraham sa ating ama, kung saan doon siya inilagay sa lupa ng mga Canaanites, kung sa Tagalog, Canaan, the land of Canaan. So, ilinagay ni Abraham, pero sa mga panahon na yon, alam natin na may nakatira doon. Pero si Abraham, marunong siyang makipag-communicate sa mga neighboring niya. Binili niya ang lupain na yon. At doon nga niya inilibing ang kanyang asawa, ang kanyang mga kamag-anak sa lupa na yan, sa Kanaan mismo, kung saan yun ang Israel ngayon. Binili yan ni Abraham doon sa mga neighboring niya na sa mga Canaanites, Canaan. So, sa kanya talaga yan, sa lahi ni Abraham. Kaya nandoon sila sa lugar na yun. Ang tanong, bakit sila linagay ng Diyos in the middle, na palibutan siya ng mga Middle East, sila lang ang naniniwalang iisa ang Diyos, ang tunay na Diyos, dahil kay Abraham. Kaya nga, alam natin kung sino ang tunay na anak ni Abraham, mga lahi ni Abraham, dahil sila lahat ay nagpatuli. Unless kung makonvert ka ng Christianity at maniwala ka na ikaw Christian, nagpapatuli sila. Pero yung ibang mga European, o hindi sila tuli. Sa ibang lahi, hindi sila tuli. Pero yung mga Islam ay tuli. Pero alam nyo kasi, nung pumunta ako sa Pakistan, kasi pumunta ako doon, nakarating din ako ng Pakistan, at napag-alaman ko na ang Islam pala ay 4 na klase. Kagaya din ng Christianity, marami tayong denomination. Ganon din ang Muslim, ang Islam. So, mayroong, kasi ang Quran sa Biblia, yun ang Old Testament ng Biblia, yung Quran. Ang nangyari lang kasi, pagdating kay Abraham, mayroong the son of promise at saka the human will. Ito naman ang kalooban ng tao ay si Ismael. Nagkaroon si Abraham ng anak na si Ismael. Kalooban ng isang tao, dahil nga si Sarah, akala niya ay hindi na siya manganganak. Kaya napag-isipan niya na ipasiping niya ang kanyang katulong kay Abraham para magkaroon siya ng anak at magkaroon ng lahi si Abraham. Kaya nandoon si Ismael. Yun ang panganay na anak ni Abraham. Ngayon, dahil hindi yun ang pangako ng Panginoon, that's not the son of promise. Ang promise talaga, nagpakita ang angel kay Sarah, kay Abraham, na magkaroon silang 2 anak. Yan ang the will of God, the promised son, si Isaac. Si Ismael naman is a human will. Sa Isaac naman is the will of God. So, ang nangyari nito, nanganak nga si Sarah. At ang pangalan ay si Isaac. Ngayon, dahil nga si Isaac ang promise, ayon sa Genesis, the book of Genesis, noong the book of Genesis, doon natin malaman ang ibig sabihin ng Genesis ay the creation, the beginning. So, si Ismael, ang panganay na anak ni Abraham, it's a human will.
sa Isaac, ang panganay na pangalawa ni Abraham, it's God's will. So nung lumaki na si Ismael at ang kanyang nanay, nakatulong ni Sarah na Egyptian, ay lumaki daw ang ulo. Sabi ni Sarah, nagsumbong kay Abraham. So ang sabi naman ni Abraham, so gawin mo ng gustong kung anong gawin mo sa katulong mo yan, gawin mo kung anong gusto mo. Pero nasasaktan si Abraham dahil anak din niya si Ismael. No, kahit pinalayas ni Sarah ang mag-ina, si Agar at saka si Ismael, nag-wandering around sila sa diserto at nakita sila ng Diyos dahil mahal ng Diyos si Abraham. So sinabi niya kay Agar na, don't worry, pagpalain ko rin si Ismael at magkaroon sila ng 7 mga princess, mga kings, mga princess at saka kings. So si Ismael, ayan ang Saudi Arabia. So malinaw na ang Saudi Arabia or Dubai or mga Arabic ay magkapatid at saka si Isaac sa ama. So kung ano ang ginagawa ni Abraham na pagpupuri sa Diyos, yun din ang ginagawa ng mga Arabiano, mga Islam. But depende lang. Kasi noong ko lang nalaman nung pumunta ako sa Pakistan na 4 na klase ang Muslim. Mayroon dyan talaga Arabic na nagbabasa ng Quran. Yun ang tunay, yung masabi natin Islam. Dahil kapatid sila ni Isaac at si Ismael. Pagdating naman doon kay Japheth, sa mga anak ni Noah na iba, kung ano ang pag-worship ni Noah noon sa ama, ganun din ang ginagawa nila ngayon. Ama lang talaga, wala silang anak. Pero ayon sa kanilang standard lang yun. Hanggang sa ang plano ng Diyos na tayo ay abutin ayon sa kanyang standard, hindi ayon sa ating magagawa. Ang tao ay lumalayo sa Diyos. Bagamat gusto ng Diyos, nilikha tayo para mag-worship. Kaya tayo talaga ay naghahanap kung sino ang ating magiging Diyos. Wino-worship natin kung sino na lang, pero hindi natin kilala ang Diyos. Ngayon sa pamamagitan ni Isaac, tapos sa Israel, sa 12 tribes, mula kay Jacob nagkaroon ng 12 tribes. At sa panganay na anak ni Jacob, si Judah, ay doon nagmumula ang ating Panginoong Hesukristo. So ang plano ng Diyos na maipakilala niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoon linagay ang Israel in the middle of sa mga taong walang Diyos na hindi nila nakikilala ang Diyos. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Dahil pag alam nila na Jewish ka, kagaya ngayon sa mga nangyari, galit na galit sila sa mga Jewish. Sa anong dahilan bakit sila nagagalit? Dahil they are jealous because Israel got everything. I believe God blessed them. Kahit pinapani sila dahil sa kanilang mga kasalanan, miscattered sila sa buong mundo,
Minsan inaalaw ng Panginoon na matalo sila sa labanan dahil sa kasalanan. Isa na doon. Pero patuloy pa rin ang Panginoon ang umaabot sa atin. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon. Doon natin malalaman napakabuti ng Diyos sa atin. Dahil binigyan tayo ng puwang. Dahil kung hindi nagmalaki ang mga Israel, wala tayong puwang. Binigyan tayo ng puwang ng Panginoon. Inadapt niya tayo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak sa Jesu Cristo. Ayun na nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes should not perish, but have everlasting life. Yun ang good news. Imagine, lahat tayo mapiperish. Walang sapilitan ito, sabi ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe, do you believe Jesus Christ? Ang sabi pa sa John 1:12, na to those who accept the Son, then the Father gives you the privilege to become the Son of God, the children of God. That's a big privilege. At salamat po sa lahat sa mga nakikinig. Salamat po muli. At mayroon pa tayong part 2. Pakinggan po natin ulit. Dito na lang tayo. Bye-bye!